Hi guys! Welcome to today's vlog. So for today's vlog, we're gonna talk about what we did to the engine department of our Honda City GN. So coming from the previous vlog na we talk about the exterior upgrades for our Honda City GN. Now, let's look what's inside the hood. So guys, before I continue this vlog, so I apologize para dun sa mga unusual noise na maririnig nyo kasi nasa tabing kalsada lang tayo. So pasensya na guys. So we'll try to improve the vlog, the quality of the vlog next time. So here it is guys. Here's the engine bay of our Honda City GN. So for the modifications we've done with it, so I want to start with the Group M intake. So here's the Group M intake. So if you watch the last vlog, you can see that we did some modification to the pipeline of this Group M intake. So originally, this one is facing backwards as designed by its catalog for the Earth Dreams or dual overhead cam engine na L15ZB na Earth Dreams. So this time we did some modifications. Originally the battery is slanting pa ganito. So I did some modifications to the battery base so that we can fit the intake and face it forward para yung function niya is magamit natin. Talagang cold air yung papasok sa kanya. So yan yung Group M intake natin guys. This can also fit with Honda Fit GK as far as I know and Honda City or Grace GM6. So the difference is we did some modifications sa pipelines lang niya. So next is ito, yung ating Cusco catch can. So pinartner natin siya dun sa Group M intake natin. So as you can see, the hose line is from here going to the catch can and yung isa namang hose line is from the breather. Ito pala, meron din mga fake nito guys. As you can see, meron siya nakasulat or engraved dito na made in Japan. The fake ones does not have one. That does not have this made in Japan engraved. So, as you can see, dito naman sa battery natin, nagkabit din tayo ng Cusco battery tie down. So, from the word itself, it locks the battery from its place para hindi siya gumalaw. So, same function as the stock one. So, this one is for aesthetics din. Pero, syempre, mas matibay siya. Next is the Honda Access black battery terminal cover. Originally, this is red. But this one is black for a more clean look sa ating engine bay. Next is battery cut-off switch. So, just a simple counterclockwise turn. You can unplug the battery. So, if hindi mo gagamitin yung auto ng matagal, pwede mo siyang pihitin lang. Hindi mo na kailangan magtanggal ng battery terminal. And then, dito tayo banda. Mapapansin nyo rin dito. Meron tayo ditong Mugen reservoir cover. So, reservoir ito ng brake fluid natin. Bakit nila nilalagyan yan? So for those who don't know, ang brake fluid natin is delikado para sa ating paint ng kotse. Kasi pag yan is nababad and hindi mo agad nabanlawan, pwede niyang lutuin yung paint mo, which is yun, masisira na yung paint nun. So, proceed din tayo dito. So ito medyo maraming nagtatanong kung ano, para saan ba to sir? Bakit may ilaw yan sir? Hindi ba yan nakakaubos ng battery? So this one is Racing Spec Body Club Condenser 3. So ano nga ba ang function nito? So ang function nito is as simple as voltage stabilizer. So kung mapapansin nyo yung mga wires nya, yung isa papunta sa alternator, yung isa para papunta dun sa block, and then yung positive and negative, yung isa diniretso ko na lang sa ground, and then yung isa syempre sa positive to make it work. Ang nag-install nga pala nito guys is si 14KM Garage, si Mike din as well. So
siya rin yung isa sa nag-isip kung saan namin pwedeng ilagay dito sa engine bay ng Honda City GN. As well as itong Cusco catch can, siya rin pala nagkabit nito guys. So, dito, ingat din kayo dito guys sa body club condenser kasi maraming lumalabas na fake nito. So, might as well bili kayo dun sa mga legit sellers. So, I bought this one kay Amo Dwight Ramirez. So, shoutout to you, boss. So, isa rin na magsasabi na original siya is yung terminal ng mga cable niya. So, ito, yung parang gold dito. So, yung mga fake ones, normally, silver lang yung ganyan niya. So, yung, yan, yung gold terminal lugs na yan. Next is itong ating Mugen radiator cap. So yan. So yan yung logo ng Mugen Power. And then same, parang sa stock rin naman siya. More on aesthetic lang to. So nandito rin tayo banda. Meron din akong nilagay dito na Haze Pro Oil Maintenance plate. So maintenance plate siya. So kung kailan yung huling PM ko, ngalagay ko lang dyan. And then ito naman, nabubura naman to. Alcohol lang ang katapat niya. Pwede mo nang palitan pagka nagpa-maintenance ka na ulit. Next one is itong Honda Access Black Wiper Fluid Reservoir cover. So originally this one is, kung mapapansin nyo sa mga stock ones nyo, is light blue ang kulay niya. So pinalitan ko lang rin siya ng black para mas clean tingnan yung engine bay. So dito banda, nagpalit din tayo ng Mugen oil cap. So ito, maraming variations to guys. Merong blue, gold, meron din na red yung outer. So iba't iba siya. So it's for you to choose kung ano yung gusto mo ilagay sa engine bay mo. And then dito mapapansin nyo rin, nagkabit tayo ng Ultra Racing strut bar. So yan siya guys. Ang function nito is to lessen yung body roll pagka lumiliko ka at high speeds. So this one, I went with the stage 1. Partnered ito with the anti-roll bar which is installed dun sa suspension natin sa rear. So dun siya nakakabit. Then dito guys, meron akong ipapakita lang rin. Meron akong ginamit dito na Mugen accent. Originally this one is for the side mirrors. So dito ko lang nilagay kasi wala akong paglagyan. So kaya ako lang mapaglagyan dahil sa side mirrors nag-Mugen tayo. So parang redundant na masyado kung lalagyan ko pa ng covers dito, meron naman na siyang logo dito sa side mirrors. So ayan siya guys. So I guess that's it for the engine bay of our Honda City GN. So I think meron akong bonus na i-share. Magkakabit tayo guys ng original Cusco cut-off switch. So this one is hindi siya original, pero for the function itself, I've been using this for almost half year already. So wala naman siya nagiging problem. Maganda naman yung higpit niya, hindi naman naglo-loose. Same function. So palitan ko lang rin ang original na Cusco. Wala makulit tayo guys. And then bonus din, mag-install tayo guys ng hood insulator. Kasi nung kinabit namin yung Group M intake, this one is nandito sa ibabaw. So late ko na napansin na gumagasgas pala siya dito sa hood insulator natin. So yung naging damage niya. So palitan ko lang para mas malinis, or gagawin ko siyang spare. Kabit ko muna to pag madalas ginagamit yung kotse, and then pag may mga show, kabit natin yung mas bago. So yun, proceed tayo sa installation guys. So ito guys yung papalitan natin na Cusco. So tignan natin side to side comparison kung anong difference nila. Although the function itself same lang naman. So palitan ko lang ng original Cusco talaga. So yung original Cusco may kasama siyang fuse. So ito siya guys. So siguro yung plating lang ng cover nung mismong
terminal lug. Magkaiba siya, mas gold yung Cusco. And then yung knob, medyo mas malaki ng konti. Tapos medyo mas mahaba lang siya ng konti. So, proceed tayo sa installation, guys. Tanggalin ko lang muna itong non-branded. Tapos, mind nyo lang guys, pag nagpalit kayo nito, possible magkaroon kayo ng mga warning messages dun sa dashboard nyo. So, in this case, experience ko nung nagpalit ako nito last time, ang lumabas na warning message is yung traction. So, ibiyahin nyo lang siya, i-under nyo lang after 1 kilometer, nawawala naman na siya. So, we're done with the installation ng Cusco cutoff switch. So, halos same lang naman siya nung tinanggal natin na non-branded one. So, syempre, doon ako sa original na Cusco. So, same function lang naman sila. AC install lang naman. Ginamitan lang ng 10mm na wrench to tighten it. And then, yun. Hindi ko na-install yung fuse. So, most likely, medyo nadudumihan ako sa kanya pag may nakakabit pang fuse, so hindi ko na in-install. So I just keep it. And then proceed na tayo guys dun sa installation ng hood insulator natin na bago. So for this one, para may idea kayo, kung bibili kayo ng mga ganitong parts, pwede kayong pupunta sa Honda dealership nyo, ang pinakamalapit sa inyo. So ito, binili ko sa Honda dealership na sa Honda Green Hills. So to give you an idea rin, may mga napalitan na rin ako na parts like ito. Kasi nung nag-projector ako, kung napanood nyo yung last vlog, parang nasunog yung part na to nung nag-projector ako kasi medyo mataas talaga yung lumens noon. Though the function itself is very nice, sobrang liwanag, lalo kahit tag-ulan. So, nung nagpalit ako ng Koito, might as well, pinalitan ko na rin siya ng original na Honda na grill. So from the dealership sa Honda Green Hills as well. So ito yung gagamit natin guys. So palitan natin ang bagong hood insulator. Let's go, install natin. Kapit natin yung bago. So may mga included din siyang clips. Palit din natin yun. Ayan, nandun sa baba. So ayos. Bagong bago yung look niya. Itim na itim guys. Kapit natin. Easy install lang naman siya. So pasok mo lang itong dalawa. And then, yan, tapat lang yung mga clips. Yan, mag-snap naman siya pag okay na. Galing. Okay. This one. So, eto medyo selan lang yung, kaya pinalitan din natin to. Para mas malinis tignan yung hood insulator natin pagka nagtataas tayo ng hood.
So meron pang dalawang clips na doon sa plastic, kabit natin. So we are done with the installation of our Fusco cutoff switch and as well as yung hood insulator natin. So ang laki ng ginanda guys nung nagkaroon na ng bagong hood insulator. Bukod sa wala na yung damage, mas itim na itim siya. So when you're looking into smaller details, syempre ang laking bagay sa inyo pag mayroong mga ganyang bago sa kotse natin. So I guess that's it for our vlog today. If you have any comments or suggestions, you can comment down below. And then, please don't forget to like and subscribe. Click also the notification bell button para updated ka sa mga videos natin. So, sana na-enjoy nyo guys. Peace out. Bye!